O ito mga bayan ha, tingnan nyo nga itong diversionary tactics nitong mapagkunwaring kalaban umano ng administrasyon at anti-corruption sila. Tapos, dinadivert lang nila at ang talagang punupunto nila ay siraan itong si Sara Duterte at gusto nilang ma-impeach. Ito po'y kuha natin ha sa sponsorship speech ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago. Mukhang, basahin natin kung ano yung speech niya mga kabayan. Kasi nga, sa tingin ko parang nababaktuyo ito. Hindi ito para kay Sara Duterte. Itong speech mo, magkano ba talaga yung bayan mo dyan? Mukhang pinaganda mo yata na lalo Kaso nga lang, parang hindi naman ito kay Vice President Sara Duterte. Kung hindi, para ito sa Presidenteng Ngagba. O ayon niya dito mga kabayan na basahin lang natin. Ayon sa kanya, taong bayan ang biktima ng pagwawaldas at paglulustay ng pondo. Gamit na naman yung taong bayan. Ayan na naman tayo no? Mga ordinaryong mamamayan na nagpapagod at nakapagbayad ng patong-patong na buwis. Tanungin mo kaya yung Pangulo, President Bongbong Marcos, kung bakit nagkakaganito ang bansang Pilipinas ngayon. Ang daming nakawan. Tapos dyan pa kayo nag-speech sa committee ninyo, dyan sa House of Representatives. Dyan nga galing yung nakawan kayo naman. Mga ordinaryong mamamayan na sa araw-araw na umaasa na ang kanilang pinaghihirapan ay makikita sa mga serbisyong abot kamay na may kalidad sa edukasyon, kalusugan, at pabahay. Ano ba talaga ang nangyari? Representative Ilago. Edukasyon. Ano nangyari sa edukasyon natin? Di nagkandalitse-letse na. Ultimo, silid aralan. Ang daming kulang. Bakit mo dito babasahin sa inyong speech na patungkol kay VP Sara Duterte? Hindi naman siya ang Pangulo. Vice President po siya. Sabihin na natin, hinawakan yung DepEd dati. Pero ano bang rason kung bakit kumalas siya sa DepEd at ayaw niya nang magtrabaho sa gabinete ni Bongbong Marcos? Dahil sa nakawan, pagtatakip ng mga budget na hindi niya alam. Siya yung DepEd. Ang dami mga controversies, issues na mga insertion sa budget. Next naman edukasyon, kalusugan, o sa health, tanongin niyo yung Pangulo ninyo kung ano yung assertion, kung ano yung ginagawa niya dyan. Kung ano ba yung malaking ginawa niyang improvement pagdating sa health ng mga mamayang Pilipino. Pabahay. Sabi niya, yung build better more. Di ba? Gagawa siya ng maraming mga proyekto, kasama na dyan yung mga kasada, tulay, pabahay, para meron daw, mailapag o mahapag yung mga mamayang Pilipino na pagkain sa kanyang mga mesa para daw hindi na daw maghihirap ang Pilipino. Pero subalit, nasaan ang pabahay ni Bongbong Marcos? Nasaan ang kanyang proyekto na matagal na niyang sinasabi na kailang zona na? Kayo naman, tuloy natin. At marami pang ibang serbisyong panlipunan na lubos na kinakailangan ng taong bayan. Gamit na gamit yung taong bayan na habang hirap na hirap ang mga kababaihan sa pagbabudget sa pang-araw-araw, limpak-limpak na salapi pala ang winawaldas lamang ng ating pinakamataas na opisyal, at habang daang-daang milyong piso ang mabilis na winawaldas. Kita nyo? Alam nyo na pala bakit hindi nyo itanong, ba't nyo kay VP Sara Duterte i-address yan? Hindi naman siya yung Pangulo. Hirap na pala yung mga kababaihan mag-budget. Bakit din nyo tanungin? Kung anong naiambag ng Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa trabaho? Wala nga proyekto. Ano bang itatrabaho? Ano bang trabaho na makukuha ng ating mga kababayan na
walang permanenteng trabaho, yung mga contractual, yung mga on-call, yung mga construction worker, o wala mang proyekto. Meron ba? Di ba? Nag-aangkin na lang nga ng mga proyekto ng mga Duterte ni Tatay Digong. Di ba? Araw-araw pa lang nahihirapan ng mga kababayan. Bakit di mo tanungin, Gabriela Women's Party List? Kung nasaan na yung pangako ni Bongbong Marcos na pabahay, yung mga tulay, mga infrastruktura, para mayroong mabigyang trabaho, lalong-lalo na sa mga kababayan nating walang permanenteng mapagkukuhanan ng kanilang pang-araw-araw na gastusin. Daan-daan milyon pala, piso mabilis lang winaldas. Questionin niyo yung flood control, budget, yung mga ghost projects. Yung mali-malitang nakawan dyan sa loob ng Kongreso, sa DPWH at sa iba pang mga ahensyang involved dyan sa mali-malitang isiniwalat ni Gutesa at ng yung mga sundalo, yung mga 18 ka mga sundalo. Huwag niyong pagtakpan. Yung speech mo parang hindi naman kay Sara Duterte. Nagkamali ka lang yata ng pinasukang speech diyan para kay Bongbong Marcos yan ang nilagay nyo lang pangalan ni Sara Duterte for impeachment di ba? Sabi dito, winawaldas para sa lihim na mga gastusin na nanatiling kulang na kulang ang mga silid-aralan. Kita nyo, silid-aralan. Sino ba yung namahala dyan? Nasaan na yung silid-aralan na proyekto ng kontrolado ng DPWH? Kita nyo? Naisama pa ito tuloy sa mga kawalang-hiang pinaggagawa nilang. Yan ang totoong panglulustay. Hindi kay BP Sara Duterte. Ang panglulustay na sinasabi mo ngayon sa speech mo, yung sponsorship speech mo, magkano kaya binayad siya sa kanya, para galingan niya? Nalihis lang man, na-divert na pangalan ni Sara Duterte ang for impeachment. Pero yung speech mo, hindi kay Sara Duterte yan, para kay Bongbong Bangag yan. Mababa ang sahod at suportang matatanggap ng mga guro at mag-aaral. Sino ba ang nagpataas ng sahod ng mga guro at iba pang mga men in uniform natin sa government? Hindi ba si Tatay Digong? Tapos kaya mag-i-speech ka, mababa ang sahod. Anong mababa ang sahod? Dinoble ngayon ni Tatay Digong. Itong babaeng to, tulog yata sa pansitan to Kaya naman malinaw ang pattern. May pattern ka pang nalalaman. Ang alam kong pattern, yung klaro, ipabagsakin ninyo si Sara Duterte para hindi makapagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Kasi nga alam nyo, kahit sa mga kalye surveys at sa iba pa mga online surveys, malakas talaga si Sara Duterte at ayaw ninyong maupo siya. Kaya gusto ninyo pagkaisahan. Mapagkunwari kayo na puro kayo anti-corruption, pero yung totoo, anti-Duterte, anti-Sara kayo, hindi kayo anti-corruption. Kasi kung totoo kayo anti-corruption, bakit nagbulag-bulagan kayo sa mga nangyayari ngayon? Cabral Files na involved at may alam sa mga iskandalong pagnanakaw ng pera, anong balita? Di ba wala? Masyado kayong tahimik dyan. Nawala na lang bula si Ma'am Cabral. Wala man lang investigasyon, wala man lang pinakita sa media. Pattern, kaya naman malinaw ang pattern na pagkakanulo sa tiwala ng publiko, ang pag-abuso sa kapangyarihan, pamimiki ng mga record, at paghaharang sa pananagutan. Kaya mariin naming hinikayat ang komite na ito at ang buong kapulungan, suportahan natin ang reklamang ito upang pairalin ang prinsipyong walang sinuman, gaano man kataas ang posisyon, ang makakaiwas sa pananagutan. Walang sinuman, gaano man kataas ang posisyon, ang higit sa batas at higit sa interes ng sambayanang Pilipino. Gamit na gamit, Lahat ng yan, ilago, itanong mo kay Bongbong Marcos. Ang speech mo ay hindi para kay BP Sara Duterte, para kay Bongbong yan. Pambihirang babaeng to. Magkano kaya binayad? Paldo to paldo. Paldong paldo.